po sa inyong lahat. Muli po tayong pinagtagpo muli ng ating Panginoon sa umagang ito. Pasalamatan po natin ang ating Panginoon sa panibagong buhay at kalakasan na pinagkaloob sa atin. Muli po bumabati kami ng magandang umaga sa inyo, saan man kayo naroon, saang parte ng bansa. Binabati ko yung ating mabuting kaibigan dyan, si Brother Ryan Kit. Kumusta ka na, kapatid? Na-miss ka namin. Kumusta, Brother Francis? Good morning sa'yo dyan. Sarmiento Couple, good morning sa inyo. Sister Jerlyn, good morning. Yung ating kapatid dyan, Joby, Sister Joby, good morning. At sa mga ginigiliw naming tagapakinig, good morning sa inyong lahat. Pasalamatan natin ang Panginoon at ginising tayo muli. Muli mag-aaral tayo ng kanyang salita sa umagang ito. Morning devotional, mga kapatid. Napakaganda ng topic natin sa umagang ito, no? Stay focused on Jesus. Manatiling nakatuon kay Jesus.
Tayo po'y manalangin muna bago tayo mag-umpisa sa ating morning devotional. Mapagpalang Diyos, maraming salamat Panginoon sa panibagong buhay at kalakasan. Muli ginising kami at binigyan ng napakagandang araw sa umaga ito. Panginoon, pagpalain nawa ang bawat isa. Maging pagpapala sa amin ang tinapay ng buhay sa umagang ito. Maraming salamat Panginoon sa buong magdamag na lumipas. Kami binantayan. Ginamit niyo ang iyong mga banal na anghel upang gabayan kami sa aming pansamantalang pagpapahinga. Maraming salamat po sa lahat ng mga pagpapalang aming tatanggapin sa umagang ito. Ang tinapay ng buhay maging kalakasan namin sa buong maghapon na pag-iba ka. Maraming salamat. Patawad kung kami nagkulang at nagkaasal. Sa matamis pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Good morning po. Stay focused on Jesus. Manatiling nakatuon kay Jesus. Mapalad ang inyong mga mata sapagkat ang mga ito'y nakakita. Isang napakagandang tagpo sa aklat ng Mateo 13:16. Sinabihan ng Panginoon ang kanyang mga alagad na mapalad sapagkat ito ang nasusulat sa aklat na Isaiah. Marami ang mga tao, matatalinong tao, ang may mga mata ngunit hindi makakita, ay may mga tenga ngunit hindi makarinig, sapagkat matigas ang kanilang mga ulo. Kaya sinabihan sila ng Panginoon na mapalad kayo, na kasama ng ating Panginoon ang alagad, at sila mismo ang naging kanyang guro, no? Ang nagturo ng totoong edukasyon sa mga alagad. Kahapon pinag-aralan natin na matutong huwag magtiwala sa sarili, no? Sa Panginoon lamang, sapagkat marami ang nade-develop na masasamang ugali sa pagtitiwala sa sarili. Kailangang magtiwala tayo sa Panginoon. Kaduktong ito ng ating napag-aralan kahapon, ang manatiling nakatuon kay Jesus. Sa aklat pa rin ng Mateo, isang napakagandang senaryo, pagtatagpo, ang paglakad ni Jesus sa ibabaw ng tubig. Mga kapatid, napakagandang istorya. Dito ipinakita ng Panginoon kay Pedro ang huwag magtiwala sa sarili, na magkaroon ng tiwala sa Panginoon. Sapagkat tayo may mga kahinaan, kailangan nakatuon ang ating mga mata kay Jesus, ang ating puso't isipan sa Panginoong Jesus. Habang magkasabay na naglalakad, ang kamay ni Pedro ay nasa kanyang Panginoon. Magkasama silang sumakay papasok ng bangka. Ngunit si Pedro ay maamo at tahimik na ngayon. Wala na siyang dahilan para magyabang sa kanyang mga kasama, sapagkat dahil sa kawalan ng paniniwala at pagmamataas ay muntik nang mawala ang kanyang buhay nang ilayo niya ang kanyang mga mata kay Jesus. Nawala ang kanyang tinatapakan at siya'y lumubog
sa gitna ng mga alon. Dito mga kapatid, pinakita napakasimpleng example na kapag nawala ang ating focus sa ating Panginoong Hesus, gaya na nangyari sa alagad, lumubog siya at muntik nang malunod. Ganito, marami tayong mga dinadaanan na pagsubok. Marami sa atin mga Kristiyano ang madaling natatangay ng agos ng mga malalaking alon sapagkat ang kanilang focus ay tinanggal nila sa Panginoong Hesus. Sila ay nagtiwala sa kanilang sarili at hindi sa Panginoon. Madali silang natatangay ng malalaking alon o simpleng problema lamang. Kapag dumating sa atin ang kaguluhan, gaano kadalas tayo nagiging gaya ni Pedro? No? How often we are like Peter? We look upon the waves instead of keeping our eyes fixed upon the Savior. Ganyan tayo mga kapatid. Oo, tao lamang. Yan ang ating madalas na dahilan. Ngunit pinapaalalahanan tayo ng Panginoon na lagi tayong mag-aral ng Kanyang salita. Sapagkat ganito nga ang mangyayari. Kapag ang focus natin ay nawala at doon tayo nag-focus sa mga waves, sa mga problema, mga pagsubok, doon natin itunoon ang ating atensyon, hindi sa ating manlalalang, ay madali tayong matatangay. Tumitingin tayo sa mga ulap sa halip na patuloy na nagtutuon ng ating mga mata sa tagapagligtas. Madudulas ang ating inaapakan at umaagos ang mayayabang na tubig sa ating mga kaluluwa. Hindi pinalalapit ni Jesus si Pedro sa kanya para mamatay, kundi hindi niya ito tinawagang sumunod sa kanya at pagkatapos ay iiwan. Hindi ganon tayo mga kapatid. Hindi ganon ang gusto ng Panginoon. Sumunod tayo sa Panginoon sapagkat naroon ang kanyang gabay sa ating mga hakbangin. Patuloy niya tayong gagabayan. Hindi ganon na ugali ng Panginoon na tatawagin niya tayo tapos pababayaan. Kayo na ang bahala sa inyong sarili. Hindi ganon. Gaya ng experience ng mga alagad, tinuruan sila ng totoong edukasyon, ginabayan, ibinigay sa kanila, well-equipped. Sa loob ng ilang taon, 3 taon na pagsasama ng mga alagad, naroon yung guidance, nakita nila ang pag-alalay ng Panginoong Hesus sa kanila. Ganon din tayo mga kapatid. Kung tayo nag-aaral ng salita ng Panginoon, naroon ang guidance. Mapipil natin na hindi tayo pinapabayaan ng Panginoon. Ang sabi sa Psalms 123:2, "Behold, as the eyes of the servants look to the hand of their masters, as the eyes of the maid to the hand of the mistress, so our eyes look to the Lord our God until He has mercy on us." Ganun dapat talaga tayo mga kapatid. Laging nakapokus ang ating atensyon. Huwag natin tatanggalin ang tuon natin sa ating Panginoon sapagkat gaya na nangyari kay Pedro, halos ikawala niya ang kanyang buhay. Mawala ang pangako sa ating walang hanggang buhay ng ating Panginoon Hesus kapag inalis natin
ang ating focus sa manlalalang. Nabasa ni Jesus, alam ng Panginoon ang karakter ng kanyang mga alagad. Alam niya kung gaano kahirap na susubukin ang kanilang pananampalataya. Sa pangyayaring ito sa dagat, gusto niyang ipakita kay Pedro ang kanyang kahinaan upang ipakitang ang kanyang kaligtasan ay nasa patuloy na pagdepende sa kapangyarihan ng Diyos. Hindi natin kaya, mga kapatid, nang tayo lamang. Kailangan dapat tayo nakadepende sa Panginoon. Gaya ng napag-aralan natin kahapon, kailangan huwag tayong magtiwala sa ating sarili sapagkat tayo ay babaksak. Kailangan sa Panginoon lang tayo magtiwala, mga kapatid. Sapagkat marami madidevelop na karakter, masasamang karakter kung sa sarili lang tayo magtitiwala. Sabi sa Isaiah 41:10, "Fear not, for I am with you. Be not dismayed, for I am your God. I will strengthen you. Yes, I will help you. I will uphold you with my righteous right hand." Maliwanag ang pangako ng Panginoon sa atin. Hindi niya tayo pababayaan. Naroon ang gabay. Naroon ang kalakasan na ipagkakaloob sa atin. Manatili lamang tayong nakapokus. Maliwanag dyan, mga kapatid. Fear not. Ang Panginoon na yan sa atin. Huwag tayong matakot. Be in good courage. Sabi nga kay Joshua ng ating Panginoon. Sa gitna ng bagyo, ng tukso, ligtas lang siyang makakalakad habang lubos siyang nagtitiwala sa sarili at kailangan niyang umasa sa tagapagligtas. Ganyan ang gustong ipakita kay Pedro ng Panginoon. Ganyan ang gustong ipakita sa atin ng ating Panginoong Hesus. Kung tayo'y nakadepende lamang sa ating tagapagligtas. Sa puntong inakala ni Pedro na siya'y malakas, doon siya mahina at hindi niya mapagtanto ang kanyang pangangailangan na dumepende sa Diyos hanggat hindi niya nakikita ang kanyang kahinaan. Kung natutunan niya ang leksyon na isituro sa kanya ni Jesus sa dagat, hindi siya mabibigo sa pagdating ng malaking tuksong dumaan sa kanya. Kaya nga, mga kapatid, sa aklat ng Mateo chapter 13, dito, mga kapatid, ihinahanda ng Panginoong Hesus ang mga alagad. Tinuturuan sila ng totoong edukasyon. Pinapalakas siya sapagkat sa darating na panahon ay malalaking alon ang kanilang haharapin. Ganon din tayo sa panahon natin. Ganon din ang nais ng Panginoon na matuon ang ating puso't isipan sa manlalalang sapagkat malalaki ang alon na ating sasagupain kasama niya sa pagpapalaganap ng pabalita. Naroon ang mga pagsubok na ating harapin. Ngunit, ang sabi dyan, fear not. Huwag kayong matakot. Be in good courage. Nasa inyo ang aking gabay. Manatili lang kayo nakatuon sa akin. Hindi kayo malulunod. Tinuturuan ng Diyos ang kanyang mga anak araw-araw sa pangyayaring
Sa araw-araw ng buhay, inihahanda niya silang gawin ang kanyang bahagi sa isang malawak na yugto ng kanyang itinakda sa kanila. Ang isyu sa araw-araw sa pagsubok ang nagtatakda sa kanilang tagumpay o pagkatalo sa mga dakilang krisis ng buhay. Day by day, gaya ng isang bata, naroon ang instruction ng Panginoon. No? By circumstances of the daily life, He is preparing them. Daily test sa atin, mga kapatid, mga ginigiliw ng tagapakinig, ang ating mga experience, ating mga big waves na ating sinasagupa. No, it is the issue of the daily test that determines their victory or defeat in their lives' great crisis. Kung tayo nagtatagumpay, araw-araw, dito masusubok tayo, mga kapatid. Naroon ang gabay ng Panginoon sa atin araw-araw. Kung tayo nagtatagumpay araw-araw, ang mga big waves na ating sasagupain sa susunod pa ay baliwala na lamang sapagkat ang Panginoon ay nasa sa atin. Yaong mga nabigong makilala ang kanilang patuloy na pagsalig sa Diyos ay matatalo ng tukso. Sa other side naman, mga kinigiliw kong mga tagapakinig, mga kaibigan, mga kapatid, those who fail to realize their constant dependence upon God will be overcome by temptation. Ganon sa kabilang banda. Pag walang ang ating tuon sa Panginoon at hindi tayo nakadepende sa Kanya, madali tayong tatangayin ng alon na mga simpleng pagsubok lamang. Bakit? Kamo? Sapagkat wala sa atin wala tayo sa guidance ng Panginoon. Tumatayo tayo sa ating sariling paa. Hindi tayo tumatayo kasama ng Panginoon. May sarili tayong lakad. Sa sariling atin tayo nagtitiwala, hindi sa Panginoon. Gaya ni Satanas, bumaksak. Puro ay. Wala ang Panginoon. Maaari nating isiping ngayon na nakatayong ligtas ang ating mga paa at kailanman hindi tayo makakakilos. Maaari nating sabihin may katiyakan na kilala ko ang pinaniniwalaan ko, walang makakayanig ng pananampalataya ko sa Diyos at sa Kanyang salita. Marami sa atin ganyan bilang mga Kristiyano, ngunit nagpaplano si Satanas na samantalahin ng ating mga mahihina at nakasanayang katangian ng karakter at bulagin ang ating mga mata sa ating sariling mga pangangailangan at depekto. Napakagaling ni Satanas. Great deceiver. Makakita lamang ng simpleng butas, mga kaibigan, doon niya papasukin. Doon niya tayo unti-unting sisirain. Kaya nga lagi tayong pinapaalalahanan, Panginoon, sa Kanya tayo dapat nakatuon. Sa Kanya dapat tayo dumepende. Gaya ng sinabi niya sa mga alagad, mapapalad kayo sapag kayo nakakita, kayo nakakinig, no? Paano yung iba na dumidepende lang sa kanilang sarili? Ganito ang mangyari gaya ng nangyari kay Pedro. Simpleng waves lang, bumaksak na.
tanging sa pagkatanto lang ang ating mga sarili, mga kahinaan at matatag na pagtingin kay Jesus, tayo makakalakad ng kanyang katiyakan. You will keep him in peace, perfect peace, whose mind stay on you because he trusts you. Kahit malalaki ang alon na ating sagupay, naroon ng kapayapaan na ipagkakaloob sa atin ng Panginoon, ang gabay, hindi niya tayo pababayaan. Kung nakatuon ang ating puso't isipan sa Panginoong Hesus. Mga ginigiliw kong tagapakinig, mga kapatid, mga kaibigan, patuloy po ang invitation ng ating Panginoon. Lalo na sa panahon ngayon, alam natin na malapit na ang kanyang pagdating. Manatili tayong sa ating Panginoong Hesus. Stay focused on Jesus. Habang tayo'y kasama niya, kaagapay niya sa gawain, kailangang manatili tayong kaagapay ang Panginoon, guidance niya dapat ang ating sinusunod. Bago po tayo magtapos sa ating morning devotional, pakinggan po natin ang isang napakagandang awit ng ating kapatid, si kapatid na Gilbert. Alay po niya sa ating Panginoon. Someday we will be in heaven, standing in the presence of the Lord. He will reward those who obey Him, receive those who accept Him in your heart. Are you ready now to face Jesus? Are you doing now His will? Are you keeping all the commandments that He gave? Are you ready now to face the Lord? Don't waste the time that He hath given you. You spend each day with Jesus in your heart. Always praying with the Spirit, always giving glory
commandments that He gave. Are you ready now to face the Lord? Are you ready now to face Jesus? Are you doing now His will? Are you keeping all the commandments that He gave? Are you ready now to face the Lord? Are you ready now to face the Lord? Tayo po'y manalangin. Amang bangin, nasa langit ang tahanan. Maraming salamat, Ama, sa aming napag-aralan sa umagang ito, tinapay ng buhay, ang manatiling nakapokus, nakatuon ang aming puso at isipan sa inyo, upang sa mga darating pang araw ay patuloy kaming manatiling nakatayo, sapagkat naroon ang inyong guidance, ang inyong gabay, ang inyong pangako na hindi kami pababayaan. Ama, sa pag-umpisa ng aming araw, sa umagang ito, hinihiling namin ang gabay ng Banal na Espiritu, sumaamin, paalalahanan kami kung ano ang tama at mali. Bigyan kami ng karunungan sa aming pagtatrabaho. Manatili kaming pagpapala, blessing, channel of blessing sa mga taong nakapaligid sa amin. Makita nawa sa amin ang isang pagiging tunay na Kristiyano, ang inyong karakter, Panginoon. Ngayon din, gamitin kami sa gawain. Dinadalangin din namin ang aming mga mahal sa buhay, ang aming mga kaibigan, ang aming mga kapatid na sa banig ng karamdaman. Patuloy niyo silang hipuin ng inyong palang kamay. Ang mga kailangan aming number 1 position, pagalingin niyo sila, Panginoon, upang sa gayoy makaramdam sila ng kapayapaan. Bigyan sila ng kalakasan, lalong-lalo na ang kalakasang pang-espiritual. Nadalangin namin, Panginoon, ang aming mga mahal sa buhay na wala pa sa pananampalataya. Gawin kaming instrumento, Panginoon, upang mailapit namin sila sa inyong paanan. Maraming salamat, Panginoon, sa lahat ng pagpapalang aming tinatanggap mula sa inyo. Gamitin nawa ito namin sa tamang paraan. Maraming salamat, Panginoon, sa napakagandang umagang ito. Salamat sa tinapay ng buhay na aming kinain sa umagang ito. Salamat sa kapatawaran na inyong pinagkaloob sa amin, sapagkat ito'y aming hiniling sa aming dakilang tagapagligtas, ang Panginoong Hesus. Amen.